Pwede ba natin balikan yung mga panahon nung UAAP mo? Aba. Kasi four-time UAAP champion. Champion. Well, syempre, looking back, ngayon kasi I'm coaching, iniisip ko, paano na-survive yung practice? Dati. So, sa totoo lang, kasi pag go-coach ako, ano ako na-survive doon? Kasi yung practice namin sa DLSU noon, hindi biro eh. Mahirap. Pwede ko mag-quit before ng game, pero before ng practice, hindi pwede. Kasi sa practice namin ni Coach Franz, that time, laging hard. Laging may 17s, laging may suicides, bawal maglakad going to the spots. Once na maglakad ka lang, papatakbuhin ako ng suicides eh. So, pag nakita mo kami may parusa agad. Oo, ubus na kami nun. Parang butot balat yung tsura ko ng dati because we ran a lot. Pero, pagdating naman sa game, pagod yung kalaban, kami nagsisimula ka lang. So, lumabas yung training. You pressure a lot. Yung pressure. Buong game mong halos. Yes. Wala kang ginawa, di pong pressure. Exactly. Pero, yun nga, pagkatulad, pag down the line, kunyari, dikit pa rin ng fourth quarter, mauubos ka sa amin. Kasi kami parang nasa-start pa lang ng fourth quarter. Parang warm-up sa amin yung first 3 quarters eh. Kasi sa hirap ng ensayo talaga namin. Kaya yun ang naging resulta. Four-time champion. Doon ba sa 4 merong special? Or sweetest? Every championship may story. Kasi nung rookie year ko, na pumasok din ako ng championship, 97, against FEU. Well, FEU, ano na sila eh, mga mama na. So, talagang, I think I was like 16, 17 years old. Kailangan ako mga 22, 23 years old. Parang ang layo na nun. Parang PBA na ako nun nung time na yun eh. Bata ka nag-PBA eh. Diba? Tayo, bata tayo nag-PBA eh. Hindi kami, 22, 21 years old nag-PBA na kami. So, yun na yung mga kalaban ko agad nun. So, FEU na yun ha. Pakita mo, ang kakapal ng katawan. 160 lang ata. Ang sa PBA, 165 ata, 170. So, talagang ibang level yung nakalaban namin noon. So, pero but the following year, nagkaroon ng transition yun eh. Nagpalit ng coach, the Coach Franz entered. Kasi the one who recruited me in Lasal was Coach Jong with Chico. Si Coach Jong talagang pupunta sa bahayan, talagang makikipag-usap sa daddy ko. Yun yung kumuha sa akin. Tapos si Coach Franz, the transition, yung 98, same lineup ng FEU, talagang we made sure we swept them. Talagang bumawi talaga kami. So, yun yung mga stories sa 98, nag-iba yung sistema, more defensive, naging more of a defensive team. Parang parang nag-adjust ako offensively because hindi ako pwede tumira ng sobrang layo when I was in rookie year. Tapos, adjusted parang through the system of Coach Franz with the defensive, yung full court defense namin, doon talaga nag-propel yung championship namin. At hindi ko makalimutan doon sa championship na yun. Kaya siguro nagkaroon ng bouncers doon, dahil kung naalala mo sa Smart Araneta. Bawat corner. Because yung 98, pagkatapos ka buzzer, bumaba lahat ng tao doon. As in, wala din sa crowd, bumaba lahat. So, talagang ibang klase yung championship na yun. 99 naman, comes 99, the UST kalaban namin. Same. Ang ganda nung lineup ng UST noon. If I fast forward ko na, position ko, kalaban ko, Cyrus Baguio, Nino Gelly, Hubalde. Sa point guard, nandun si La Velasco. Angie. Sino? Angie Velasco. Di ba? Laking guard nun. Tapos mga power forward, si Marvin Ortiguera, si Latoreno, si coach mo, si Gilbert Lau. Nandun na siya nun. So, ang lalaki talaga ng UST noon, bawat posisyon namin, kung alam mag-isa ako, marami sila. Di ba parang gano'n yung, kasi papalit-palit sila eh. So, ang doon, umabot yun, we lost game 1, we won game 2, but the game 3, decided overtime. Yun yung Dino Ligar shot. Parang yung kwento doon, we're down 3 points. Lahat ng tao sa Oneta Astrodome, alam na ako yung titira because down 3. So, playing para sa akin, dinobol ako niyan eh. Ni Gilbert eh. Ni Coach Gilbert eh. Nandun si Cyrus siya, dinobol ako. Pinasa ko ngayon kay Don.
Eh si Don, sabi niya sa akin, he's our MVP. So si Don, sa dugout kami, sabi niya, I haven't shot a 3-pointer. Eh patapos na siya eh. Pakakit na siya ng PBA. Hindi man lang daw siya nakatira. Oo, sa dugout ko na, I haven't shot a 3-pointer. Gumaganon siya. Eh, naisip ko yun nung pagpasok ko sa kanya, kasi dinobol ako eh. Baka itira niya? Oo, baka itira niya. So kinabahan ako ng slide. Buti na lang nagkamali si Nino. Nag-rotate? Nag-rotate. Kaya yung extra pass kay Dino. So, na 3 points yan. All counted pa nga yun eh. Na-miss lang ni Dino yung free throw. So, tatlong free. Ay, okay. Nagkamali siya eh. Nag-rotate siya kayo doon eh. Ako naman kinabahan ako. Bakit siya? Tapos nagsalita pa siya noon. Sa dugout nagsabi. Oo, nagsabi. Hindi ko siya namitira ng 3 points. Hindi ko alam kung maalala niya. Parang gusto niya, bago matapos yung karir niya sa makatira man lang. Uy, siya libre. Kasi tao niya si Gilbert eh. So, gumanon si Nino. Rotate eh. Rotate talaga. Pero sa haba ni Nino, nakabalik siya. Kaya na-foul. Okay. So, yun yung mga memorable na championship. Pagtatalo mo, marami pa. Pagdating ng 2000, I got injured. I broke my hand. Shooting hand. Na-fracture ako. I started strong 2000. Nasa PBL na tayo nun. PBL na ako nun eh. Well coach. Oo. Pero that year, I broke my hand mid-season sa Razon. Sa practice, pag sundot ko kay Bakuan, na-fracture yung hand ko. So I was out for a month. So hindi ko makalimutan yun. Ang struggle ko doon, pag pinapanood ko ngayon yun, kasi pinapanood ko siya, I wasn't shooting the threes. I was shooting the threes, pero I was struggling the whole series. Ang ginawa ko, I was Decoy. Saksa ako ng saksa. Hindi ako rin decoy. Buha ko talaga. Umatake ka. Atake. So parang naalala ko yung high school days ko na atake ako ng atake. Slasher. So kasi expected nila, titira sa labas eh. Pero struggle ako kasi naka-ano pa ako eh. Naka-bandage na yung kamay ko. Pero it's fully healed. Parang 1 month lang siya. Bumalik ako a game before ng Final Four. So, doon ako nakabalik. So, yun. Parang struggle talaga ako nung finals outside. So, tagal mo hindi naglaro eh. Oo. Pero, yung legs ko sobrang fresh. So, hindi ko naramdaman yung pagod because I was attacking the whole time. Game 1, Game 2. Tapos, 10 free throws sa tinitira ko. Kasi may mga foul pag umatake ka. Oo. Thank you for watching Balyahan with GB and RDO, powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, here's some more videos. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment at subscribe para lagi kang first dibs sa bagong videos ng Balyahan.